Ako si Lian. 10 taon na ang nakalipas mula nang huli kong makausap ang matalik kong kaibigan na si Adrian. Noong mga panahong iyon, magkaibigan kami na parang magkapatid. Lagi kaming magkasama tuwing recess, sabay umuuwi mula sa eskwela, at madalas maglaro sa kalye tuwing Sabado. Pero isang araw, may nangyaring hindi inaasahan na nagdulot ng lamat sa aming pagkakaibigan. Nagsimula ito noong Pasko ng isang taon. Nagkaroon ng munting pagtitipon sa aming barangay at may palaro para sa mga bata. Masaya ang lahat at nakisali kami ni Adrian sa isang laro kung saan kailangan mong pumutok ng lobo gamit ang isang balakid. Nangunguna kami sa laro, ngunit sa huling bahagi, nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan. Masyado akong naging mainit ang ulo at nasigawan ko siya. Hindi ko alam na nagkaroon siya ng sama ng loob sa akin mula noon. Matapos ang insidenteng iyon, unti-unting lumayo si Adrian. Hindi ko na siya nakikitang kasama ng ibang bata, hanggang sa tuluyan na siyang hindi nagparamdam. Sinubukan kong makipag-usap sa kanya ilang beses, ngunit tila bingi siya sa lahat ng aking paliwanag at paghingi ng tawad. Sa paglipas ng mga taon, tinanggap ko na lamang na baka hindi na bumalik ang dati naming pagkakaibigan. Ngunit ngayong Pasko, may nangyaring hindi ko inasahan. Habang nag-aayos ako ng mga lumang gamit sa bahay, may nakita akong isang maliit na kahon na nakatago sa isang sulok ng aking kwarto. Nakabalot ito ng pulang papel na may disenyo ng mga snowflake. Agad akong nanginig habang hawak ito. Alam kong mula ito kay Adrian dahil may nakasulat na liham sa ibabaw ng kahon. Para kay Lian, ang nakalagay sa sulat. Sinilip ko ang loob ng kahon at nakita ko ang isang simpleng bracelet na may nakaukit na mga letra. Mahalaga ka. Biglang bumalik sa akin ang mga alaala ng aming pagkakaibigan. Kasama ng bracelet ay isang maliit na papel na tila ba may nakasulat na mensahe. Sa pagkabigla at pagkagulat, natigil ang paghinga ko habang binabasa ang mensahe. Lian, sana matanggap mo ang regalo kong ito. Hindi ko alam kung paano magsimula muli, pero umaasa akong maiparating nito ang pagnanais kong magkabalikan tayo bilang magkaibigan. Kailangan mo akong marinig. May gusto akong sabihin na maaaring makapagpabago sa lahat. Habang hawak ang liham, bumilis ang tibok ng puso ko. Ano kaya ang ibig sabihin ni Adrian? Anong sikreto ang tinutukoy niya? Sa kabila ng pag-aalinlangan, naramdaman ko ang pag-asang maibalik ang dati naming ugnayan. Ngunit kasabay nito ang kaba na baka hindi na ito mangyari. Nagdesisyon akong hanapin si Adrian. Ngunit paano ko siya makikita kung wala akong alam na impormasyon tungkol sa kanya sa loob ng maraming taon? Sa kabila ng lahat, alam kong ito na ang pagkakataon. Kailangang malaman ko ang lahat bago pa mahuli ang lahat. Sa pagpatak ng Disyembre, ramdam na ramdam ang malamig na hangin na tila may dalang nostalgia ng mga nakaraang Pasko. Sa tuwing masisilayan ko ang mga makukulay na ilaw sa aming lugar, hindi ko maiwasang maalala ang mga masayang araw na kasama ko si Lea. Siya ang matalik kong kaibigan mula pa noong kami musmos. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, nagkaroon kami ng tampuhan na tila hindi maghilom-hilom. Nag-ugat ang tampuhan mula sa isang simpleng hindi pagkakaintindihan. Ngunit lumaki ito dahil sa mga salita at aksyon na parehong masakit. Dahil dito, lumayo ang loob namin sa isa't isa at ang dati naming masaya at matibay na samahan ay tila ba naglaho na lang na parang bula. Ngunit ngayong Pasko, nagpasya akong gumawa ng hakbang upang maibalik ang dating sigla ng aming pagkakaibigan. Naisip ko ang isang kakaibang regalo na makakapagpabago sa takbo ng aming kwento. Sa loob ng ilang linggo, pinag-isipan ko ito at naghanap ng tamang paraan upang maisakatuparan ang aking plano. Isang umaga, habang abala sa pag-aayos ng aming sala para sa darating na Noche Buena, naisip kong oras na para ibigay ang aking regalo kay Lea.
Nilakasan ko ang aking loob at lumabas ng bahay patungo sa tahanan ni Leah na ilang hakbang lang mula sa amin. Sa bawat paglapit ko sa kanilang pintuan, ramdam ko ang kabog ng aking dibdib. Hindi ko alam kung paano siya tatanggapin pero umaasa akong magiging maganda ang resulta. Nang makarating ako sa harap ng kanilang bahay, hindi ko maiwasang mapansin ang mga dekorasyong nakapalibot dito. Maganda, ngunit tila ba may lungkot na bumabalot. Kumatok ako sa kanilang pintuan at ilang saglit lang ay bumukas ito. Bumungad sa akin si Leia na halatang nagulat sa aking presensya. Dave, tanong niya, tila ba hindi makapaniwala. Ngumiti ako at iniabot ang maliit na kahon na binalot ko ng pulang papel at may nakataling gintong laso. Para sa iyo, sabi ko pilit na pinipigil ang kaba sa aking boses. Alam kong matagal na tayong hindi nag-uusap pero sana makatulong ito para maayos ang lahat. Tinanggap ni Leah ang regalo, ngunit halata pa rin ang pag-aalangan sa kanyang muka. Salamat, sagot niya at tinanggap ang kahon. Nagpasya siyang buksan ito doon mismo sa harap ko. Sa loob ng kahon, naroon ang isang maliit na bote ng pabango na alam kong paborito niya. Pero higit pa rito, may nakatago akong lihim na mensahe sa ilalim ng sisidlan. Nang makita ni Leia ang pabango, nagpakita siya ng bahagyang ngiti. Ngunit nang makita ang sulat sa ilalim, naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Leia, alam kong nasaktan kita. Hindi ko na mababawi ang mga nangyari, pero sana magsimula tayo muli, ang nakasaad sa sulat. Mahalaga ka sa akin at ayokong mawala ang pagkakaibigan natin. Habang binabasa niya ito, ramdam ko ang bigat ng sandali. Hindi ko alam kung magagalit siya o kung tatanggapin niya ang aking paghingi ng tawad. Ngunit sa pagbagsak ng kanyang balikat, tila nagkaroon ng kaunting pag-asa. Dave, sambit ni Leia habang unti-unting bumabalik ang kanyang ngiti. Mahalaga ka rin sa akin. Hindi ko rin alam paano tayo nagkaganito, pero salamat sa sulat na ito. Nais ko rin sana na maayos ang lahat. Sa puntong iyon, tila nawala ang mga alanganin. Ramdam ko ang pagbalik ng sigla sa pagitan namin, ngunit hindi ko pa rin maiwasang mag-isip kung talagang magiging maayos ang lahat. Alam kong hindi madali ang proseso ng paghilom, ngunit ang mahalaga ay nagsimula na kami. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, isang bagay ang bumalot sa akin ng kaba. Hindi ko alam kung bakit, pero biglang bumalik sa isip ko ang isang insidente na hindi ko pa nasasabi kay Leia. Isang lihim na may kinalaman sa aming tampuhan. Bago pa man ako makapagsalita, biglang dumating si Jenny, isa sa aming mga kaibigan, at napansin ang tensyon sa aming pagitan. Uy, anong meron? Mukhang seryoso kayo, tanong ni Jenny, na tila ba walang kamalay-malay sa sitwasyon. Napatingin ako kay Leia at doon ko napagtanto na hindi pa tapos ang aming kwento. May isa pang lihim na kailangang mabunyag, isang bagay na maaaring makapagpabago sa lahat ng aking plano. Sa puntong iyon, napagtanto ko na ang aming pagkakaibigan ay nakabitin pa rin sa isang manipis na sinulid at kailangan kong magdesisyon kung paano ko haharapin ang susunod na kabanata ng aming kwento. Pumasok na ang Disyembre at sa kabila ng malamig na simoy ng hangin, naramdaman ko ang init ng panahon. Hindi ito dahil sa mga Christmas lights na nakasabit sa paligid, kundi dahil sa bigat ng damdaming nakapaloob sa aking dibdib. Sa loob ng maraming linggo, hindi naging madali ang pagkakaibigan namin ni Liam. Nagsimula ito sa isang simpleng hindi pagkakaintindihan at lumaki hanggang sa hindi na kami nagpapansinan. Ngunit sa likod ng mga ngiti at tawanan ng mga tao sa paligid, ako'y nagkaroon ng pag-asa na muling maayos ang lahat. Isang linggo bago ang Pasko, nagpasya akong ilabas ang aking plano. Naisip ko na baka sa pamamagitan ng isang espesyal na regalo, maiparating ko kay Liam ang lahat ng hindi ko masabi. Lumapit ako sa isa sa mga kaklase namin, si Mia, na malapit din kay Liam. Ibinulong ko sa kanya ang aking plano at humingi ng tulong.
Agad naman siyang pumayag at nangakong tutulungan ako. Alam mo, hindi ko kayang makita kayong dalawa na nagkakaganito, sabi ni Mia habang pumipili kami ng pambalot na papel sa tindahan. Pareho kayong mahalaga sa akin. Ngumiti ako sa kanya, ramdam ang init ng kanyang suporta. Salamat Mia, umaasa akong magiging maayos ang lahat ni Thumbtail Tom. Sa araw ng palitan ng regalo sa paaralan, puno ng kaba ang dibdib ko, habang hawak ang maliit na kahon na binalot ng maingat. Alam kong naroon ang lihim na mensahe, nakatago sa ilalim ng maliit na laruan. Isang mensahe ng pagsusori, pag-unawa, at pag-asa na sana'y masuklian. Nang matapos ang aming programa, nagkaroon ng pagkakataon na magpalitan ng regalo. Dahan-dahan kong lumapit kay Liam, hawak ang regalo. Napansin kong nag-aatubili siya, ngunit tinanggap pa rin niya ang kahon. Salamat, Alex, sabi niya, pilit na ngumingiti. Napansin kong may hawak din siyang regalo para sa akin. Nagpalitan kami ng tingin, puno ng pag-asa ngunit may kaunting pagkailang. Merry Christmas, Liam, sagot ko, umaasa na sa pagbukas ng regalo ay makikita niya ang aking mensahe. Pagkatapos ng programa, umuwi ako na puno ng emosyon. Ngunit sa halip na makaramdam ng takot sa posibleng mangyari, naramdaman ko ang kapayapaan. Alam kong ginawa ko ang tama. Ang natitira na lang ay ang pag-asa na maintindihan ni Liam ang aking mensahe. Makaraan ng ilang araw sa bisperas ng Pasko, nakaupo ako sa paborito kong sofa sa sala, tinitingnan ang Christmas tree na puno ng makukulay na ilaw. Biglang nagring ang aking telepono. Si Liam. Alex, pwede ba kitang makausap? Tanong niya, halatang kinakabahan. Nandito ako sa labas ng bahay ninyo. Tumayo ako agad at binuksan ang pinto. Sa likod ng malamig na hangin, nakita ko si Liam, hawak-hawak ang aking regalo. Salamat sa regalo mo, sabi niya, tila nag-aalangan. Gusto ko lang sabihin na, bago pa niya matapos ang sasabihin, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa kalye. Bumilis ang tibok ng puso ko, nakaramdam ng kaba at takot. Ano yon? Tanong ko, lumingon sa pinagmula ng tunog. Biglang may sumisigaw mula sa kalsada, tila may aksidente. Agad kaming nagtakbuhan ni Liam papunta sa direksyon ng ingay. Ang mga tao ay nagkumpulan at doon namin nakita ang isang kotse na bumangga sa poste. Sa loob, may isang pamilyar na mukha, si Mia. Halos hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko nang makita ang sitwasyon. Agad na tumawag si Liam ng ambulansya habang pilit kong kinakalma ang sarili. Ang saya ng gabing iyon ay biglang napalitan ng takot at pangamba. Habang papalapit ang mga sirena ng ambulansya, naramdaman ko ang kamay ni Liam sa balikat ko, isang maliit na pag-asa sa gitna ng kaguluhan. Mia ay mahalaga sa atin, bulong ni Liam, tila hindi lang para sa akin kundi para rin sa kanyang sarili. Kaya natin to. Nang dumating ang ambulansya, agad nilang inasikaso si Mia. Sa likod ng lahat ng pangyayari, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Ngunit kasabay nito'y ang lakas ng pagkakaibigan namin ni Liam. Sa kabila ng nangyari, naramdaman ko ang unti-unting pagbalik ng koneksyon namin. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam kong may mas malalim pang dahilan na dapat kong tuklasin. Habang naglalakad kami pa uwi, tahimik kaming nag-uusap ni Liam. Napansin ko ang kakaibang kirot sa kanyang mga mata, isa itong tanong na hindi ko pa masasagot. Ngunit sa gabing iyon, sa kabila ng mga hindi inaasahang pangyayari, alam kong ang aming pagkakaibigan ay muling nabuo, ngunit may bagong hamon na kailangang pagdaanan. Sa likod ng mga ngiti at pag-asang muling nagising, naroon ang tanong na hindi pa nasasagot. Ano ang lihim na maaari pang bumalot sa aming pagkakaibigan? Nagsimula ang araw na iyon na tila puno ng mga alalahanin at tanong sa isipan ko. Ang lamig ng hangin ay tila bumabalot sa buong paligid, na para bang sinasabayan ang lungkot na nararamdaman ko sa loob. Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa amin ni Clara,
Ang dati naming masayang pagkakaibigan ay naging malamig at puno ng distansya. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, mayroong isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Isang pag-asa na bumabalot sa akin tuwing naiisip ko ang Pasko at ang posibilidad na maayos ang lahat. Nang dumating ang araw ng palitan ng regalo sa eskwelahan, nagdesisyon akong ibigay kay Clara ang regalo na matagal ko nang inihanda. Isang maliit na kahon na binalot sa kulay pulang papel na may maliit na laso sa ibabaw. Sa loob nito ay ang isang bagay na inaasahan kong magpapabago ng takbo ng aming kwento. Nang dumating ang oras ng palitan, parang bumagal ang oras habang papalapit ako kay Clara. Ang mga matang dati puno ng kagalakan tuwing magtutungo ako sa kanya, ngayon ay puno ng pag-aalinlangan. Ngunit hindi ko hinayaan na ang takot ay manaig sa akin. Huminga ako ng malalim at sa wakas hinarap ko siya. Clara, sabi ko, hindi ko maalis ang kaba sa aking tinig. Merry Christmas. Tumingin siya sa akin at sa kabila ng aming hindi pagkakaintindihan, isang nangiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mukha. Kinuha niya ang kahon mula sa akin at habang binubuksan ito, tila bumalik ang lahat ng alaala ng aming masayang pagkakaibigan. Sa loob ng kahon ay isang maliit na pendant na hugis puso at sa likod nito ay may nakaukit na mensahe. Mahalaga ka sa akin, ang nakasulat. Alam kong simple lamang ito, ngunit umaasa akong sapat na ito upang ipakita kay Clara kung gaano siya kahalaga sa akin, gaano ko siya kamahal bilang kaibigan. Nang mabasa niya ang mensahe, hindi ko inasahan ang kanyang magiging reaksyon. Umiyak siya, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Luha ito ng kagalakan, isang palatandaan na mayroon pa ring pag-asa para sa aming pagkakaibigan. Niyakap niya ako at sa yakap na iyon ay tila nawala ang lahat ng hadlang na pumipigil sa amin na muling maging magkaibigan. Salamat Miguel, bulong niya sa akin. Akala ko hindi na natin maaayos to. Ngumiti ako at sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na diwa ng Pasko. Ang pagbibigay, pagmamahal at pagkakaibigan. Ngunit bago ko pa man masabi kay Clara ang lahat ng damdamin ko, may isang bagay na nangyari na hindi ko inaasahan. Habang nakayakap pa rin siya sa akin, may naipon na tao sa paligid namin. Pasamantalang naputol ang aming sandali nang may isang pamilyar na tinig ang umalingaw-ngaw mula sa likuran. Si Daniel, ang isa naming kaibigan na matagal nang hindi nagpapakita, ay biglang dumating. May hawak siyang isang malaking kahon na binalot sa makulay na papel at sa kanyang mukha ay may nakakalokong mangiti. Merry Christmas, Miguel at Clara! Sigaw niya habang inilalapag ang kahon sa harapan namin. Nagkatinginan kami ni Clara, parehong naguguluhan sa biglang pagdating ni Daniel. Ano to, Daniel? Tanong ni Clara habang nakatingin sa kahon. Isang sorpresa, sagot ni Daniel habang pinipilit ang sarili niyang hindi matawa. Buksan niyo? Hindi ko alam kung ano ang nasa loob ng kahon. Ngunit sa kabila ng lahat ng nangyari, may parte sa akin na excited. Nang buksan namin ang kahon, bumungad sa amin ang isang bagay na hindi namin inaasahan. Isang larawan namin ni Clara, kinunan noong huling Pasko na magkasama kaming tatlo. Sa likod ng larawan ay may nakasulat na mensahe mula kay Daniel. Hindi ko kayang makita kayong magkaaway. Kaya naman nandito ako para ipaalala na ang Pasko ay para sa pagmamahalan, hindi pagkakawatak-watak. Nagsimula kaming tumawa at sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang init ng pagkakaibigan na bumabalik sa amin. Ngunit bago pa man kami tuluyang magdiwang, may isang bagay na nagpakabog sa aking dibdib. Ang lihim na mensahe sa likod ng larawan na hindi ko inaasahan. May lihim akong sasabihin sa inyo. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ni Daniel, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasaad ng isang bagay na mas malalim. Sa likod ng saya at pagbabalik ng aming pagkakaibigan,
mayroong isang lihim na naghihintay na mabunyag. Sa mga sandaling iyon, alam kong hindi pa tapos ang aming kwento. Ang Pasko ay simula lamang ng mas malalim na paglalakbay ng pagkakaibigan at pagmamahalan, at sa kabila ng kagalakan, naroon ang misteryo na kailangan naming harapin. Ito ang simula ng isang bagong kabanata, isang cliffhanger na nag-iwan sa akin ng mga tanong at kasabikan na matuklasan ang susunod na mangyayari. Hindi ko alam kung anong mas mabigat sa puso ko, ang lamig ng hangin sa umagang iyon ng Pasko, o ang bigat ng mga alaala naming magkaibigan na tila unti-unting nilalamon ng lamat ng tampuhan. Paulit-ulit kong iniisip kung paano kami dumating sa puntong halos hindi na kami nag-uusap ni Lay. Dati, hindi na uubos ang tawanan namin. Ang mga kwentuhan sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng bahay nila, ang mga plano naming sabay na abutin ng pangarap, at ang pangakong walang magiging hadlang sa pagkakaibigan namin. Pero eto ako ngayon, naglalakad papunta sa bahay nila, bit-bit ang isang munting regalo. Isang simpleng kahon na malinis na binalot sa pulang papel, may maliit na puting laso na tila simpleng dekorasyon lang. Sa loob nito, may isang bagay na matagal ko nang gustong sabihin sa kanya. Isang lihim na mensahe, isang pagtatapat na matagal kong itinago. Hindi ko alam kung tama ba ang pagkakataon o kung mas lalo lang nitong sisirain ang lahat. Pagdating ko sa gate ng bahay nila, tumigil ako saglit. Huminga ng malalim at pinilit ang sarili na kumatok. Sa bawat kalabog ng knuckles ko sa pinto, parang naririnig ko ang tibok ng puso ko na bumibilis, walang sumagot. Tumayo ako roon ng ilang minuto, nag-aalangan kung dapat na ba akong umalis. Pero bago pa ako makalakad palayo, bumukas ang pinto. Si Lay. Nakasuot siya ng sweater na puti at may scarf na kulay pula na nakapalibot sa leeg niya. Ang mukha niya, kahit may bahagyang lungkot, ay nagbigay sa akin ng kakaibang init sa kabila ng malamig na hangin. Tumingin siya sa akin, walang salita, pero ang mata niya ay tila nagtatanong. Lay? Ang unang salitang lumabas sa bibig ko, halos wala sa tono dahil sa kaba. Hindi siya sumagot. Pero binuksan niya ng mas malaki ang pinto, hudyat na pinapapasok niya ako. Pumasok ako at naramdaman ko agad ang tahimik na kapaligiran sa loob ng bahay nila. Puno ng dekorasyong pamasko ang sala. May Christmas tree, mga ilaw na kumikislap, at mga palamuting ginintuan. Ngunit ang saya ng Kapaskuhan ay tila hindi ko maramdaman sa pagitan naming dalawa. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa wakas, malamig ang tono pero hindi galit. Gusto ko lang bumati ng Pasko, sagot ko, sabay abot ng munting regalo. Para sa'yo. Tinitigan niya ang kahon pero hindi niya ito agad kinuha. Para bang may alinlangan siya. Sa huli, iniabot niya ang kamay niya at kinuha ito. Napansin kong medyo nanginginig ang mga daliri niya habang binubuksan ang laso. Tahimik lang ako, pinapanood siya habang binubuksan ang balot. Sa loob ng kahon, may isang maliit na kahoy na palawit na hugit puso na nilagyan ko ng ukit. Isang simpleng mensahe na nagsasabing, I did not consent. Salamat, patawad, mahal kita. Tumingin siya sa akin, tila nagulat. Hindi ko alam kung paano niya tatanggapin ang mensahe. Nagsalita siya, mabagal, parang nilulunok ang bawat salita. Bakit mo ito ginawa? Akala ko, galit ka pa rin sa akin. Hindi ko kayang magalit sa iyo, Lay, sabi ko, at naramdaman ko ang init ng luha na pumuno sa mga mata ko. Ang tagal kong tinago ang nararamdaman ko, pero hindi ko na kayang itago pa. Ikaw ang pinakamahalaga sa akin at hindi ko kayang mawala ka. Tahimik siya. Tinitigan niya ang palawit. Pagkatapos ay ibinaba ang tingin niya, parang iniisip ang susunod niyang sasabihin. Naramdaman ko ang tensyon, ang bigat ng hangin sa pagitan namin. Tumayo siya, tumalikod, at tumingin sa bintana. Sa likod niya, kitang-kita ko ang mga ilaw ng Pasko na naglalaro sa labas. Pero ang tingin niya ay tila nakatuon sa malayo. Hindi ko akalain na ganito. Bulong niya
halos hindi ko marinig. Pero may kailangan kang malaman. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, kinakabahan. Ang tono ng boses niya, ang ekspresyon sa mukha niya, parang may sinasabi ito na hindi ko pa naiintindihan. Bumaling siya sa akin at ang mga mata niya puno ng emosyon. Ginawa ko ang lahat para maging masaya ka. Pero hindi ko alam kung matatanggap mo ang totoo. Lay, anong totoo? Halos nanginginig na ang boses ko. Alam kong may sasabihin siya pero hindi ko alam kung handa akong marinig ito. Huminga siya ng malalim pagkatapos ay iniabot ang isang kwintas na hawak niya mula sa bulsa ng sweater niya. Isa itong kwintas na may palawit na kapareho ng binigay ko sa kanya. Pero sa likod ng palawit may nakaukit na mensahe. Binasa ko ito at ang mga salitang naroon ay nagpatigil sa tibok ng puso ko. Parang bumagsak ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano magre-react. Ang saya ng pagtatapat ko ay biglang napalitan ng matinding sakit. Tinitigan ko siya pero hindi ko masabi ang mga salitang nasa isip ko. Ang Pasko na dapat punong-puno ng saya ay biglang naging isang gabing puno ng tanong. Totoo ba ato? Tanong ko, halos bulong. Tumango siya. Malinaw ang sagot sa ekspresyon ng mukha niya. Ayokong magsinungaling sa'yo, pero hindi ko rin kayang mawala ka bilang kaibigan. Ikaw pa rin ang pinakamahalaga sa akin. Hindi ko alam kung ano ang susunod na gagawin. Ang puso ko, basag. Pero ang tanong na hindi ko pa nasasagot, paano ko siya mapapatawad? Naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin habang naglalakad ako sa kahabaan ng daan patungo sa bahay ni Mia. Nauulan ng maliliit na liwanag mula sa mga parol na nakasabit sa mga poste at ang mga awiting pamasko ay marahang dumadaloy mula sa mga tindahan. Ngunit sa kabila ng masayang tanawin, hindi ko maiwasang mag-isip kung paano nga ba namin haharapin ni Mia ang hindi pagkakaintindihan na bumalot sa aming pagkakaibigan nitong mga nakaraang buwan. Nagsimula ang lahat nang magkaroon kami ng alitan sa isang simpleng bagay, isang hindi pagkakaintindihan sa pinagtatalunan naming proyekto sa paaralan. Parang maliit na bagay lang, ngunit sa hindi inaasahan, nagpatong-patong ang mga tampo at sama ng loob hanggang sa tuluyan kaming hindi nag-usap. Sa mga panahong iyon, pakiramdam ko ay nawalan ako ng kakampi, ng kaibigang laging nandiyan. Ngayon, iniisip ko kung tama ba ang desisyon kong pumunta sa kanya dala ang isang regalo na may lihim na mensahe. Sa totoo lang, hindi ko alam kung makakabuti ito o kung magdudulot lang ng mas malaking gulo. Pero sa kabila ng mga pagdududa, narito ako, dala ang maliit na kahon na balot ng kulay pulang papel at puting ribon. Nang marating ko ang bahay nila, nakita kong bukas ang ilaw sa kanilang sala. Nag-aalinlangan pa rin, huminga ako ng malalim at tinawag ang pangalan niya. Mia, sigaw ko, subalit tila walang tugon. Nagpasya akong hintayin siya sa labas habang sinasariwa ang mga masasayang alaala namin na para bang magkaibigan pa rin kami. Ang mga tawanan, ang mga kwentuhan, ang mga sanay hindi nawala. Maya-maya bumukas ang pinto at lumabas si Mia. Nagsalubong ang aming tingin, may hawak siyang tasa ng tsaa at sa kabila ng malamig na hangin, mainit ang nangiti niya. Hey, Aniya, hindi ko alam kung paano ako sasagot. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya na may halong pagtataka. Mia, gusto kong mag-usap tayo, sagot ko, sabay abot sa kanya ng regalo. Merry Christmas! Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mata habang tinatanggap niya ito. Salamat pero bakit? Tanong niya, tila naguguluhan. May gusto akong ipaliwanag, sabi ko habang pinagmamasdan niya ang regalo. Buksan mo, dahan-dahan niyang inalis ang ribbon at papel na bumabalot sa kahon. Nang mabuksan ito, tumambad sa kanya ang isang maliit na pendant na hugis pusong may ukit na mga letra. Napatingin siya sa akin, may halo ng pagtataka at pagkagulat. Ano to?
Mia, alam kong nagkamali ako. Hindi ko sinasadya na masaktan ka, pero gusto kong malaman mo na mahalaga ka sa akin. Ang pendant na yan may ukit na Amica Eternum. Ibig sabihin, magkaibigan magpakailanman. Nakita ko ang unti-unting paglambot ng kanyang mukha at sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan, ngumiti siya. Salamat, pero paano mo ito nabili? Napalunok ako, narito na ang twist na matagal ko nang inisip na sabihin sa kanya. Mia, may lihim na mensahe sa likod ng pendant. Hindi ko ito nabili. Ginawa ito ng lola ko bago siya pumanaw. Iniwan niya ito sa akin para sa taong pinakamahalaga sa buhay ko. Pinigilan ko ang emosyon na umaapaw sa aking dibdib. Ikaw yan, Mia. Isa kang tunay na kaibigan sa akin. Sa kabila ng lahat, gusto kong maging magkaibigan pa rin tayo. Tahimik siya habang pinagmamasdan ng pendant. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip niya, kung tatanggapin niya ang paliwanag ko o kung tuluyan na kaming maghihiwalay sa daan ng pagkakaibigan. Ngunit sa ilalim ng malamlam na ilaw ng Pasko, isang himala ang naganap. Yumakap siya sa akin ng mahigpit. Mahalaga ka rin sa akin at salamat sa pendant. Bulong niya habang nararamdaman ko ang init ng kanyang yakap. Pero may kailangan ka ring malaman. Naputol ang usapan nang biglang may kumatok sa pinto. Bumukas ito at isang lalaking hindi ko inaasahan ang pumasok, si Jacob, ang kaklase namin na matagal nang may gusto kay Mia. Nagulat ako. Hindi ko alam kung bakit siya naroon sa ganitong oras. Mia, kailangan na nating umalis. May sorpresa akong hinanda para sa iyo, sabi ni Jacob, sabay tingin sa akin. Oh, hi? Napatingin ako kay Mia na tila naguguluhan. Alam kong may hindi ako alam sa pagitan nila at ito ang twist na hindi ko inaasahan. Habang nagkakatinginan kami, naramdaman kong may lihim na hindi pa nabubunyag. Ano nga kaya ang magiging papel ni Jacob sa muling pagkakaayos namin ni Mia? Sa gabing iyon, naisip ko na ang Pasko ay hindi lamang tungkol sa mga regalo, kundi sa mga bagay na hindi inaasahan, mga bagay na may kakayahang baguhin ang takbo ng kwento ng buhay. Sa malamig na simoy ng Disyembre, habang ang mga ilaw ng Pasko ay kumikislap sa paligid, hindi ko maiwasang mapaisip sa nangyari sa pagitan namin ni Lea. Sa halos isang buwan na hindi kami nag-usap, ramdam ko ang bigat ng pagkakawatak ng aming pagkakaibigan. Sa kabila ng lahat, sa loob-loob ko, umaasa akong maayos pa rin namin ito. Nagsimula ang lahat isang linggo bago magpasko nang hindi ko inaasahang makatanggap ng isang maliit na pakete mula kay Leah. Nakarap ito sa makulay na papel na may mga disensyo ng mga puno ng Pasko. Sa ibabaw, may nakasulat na, para kay Mia. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, may halong kaba at excitement. Sa kabila ng aming hindi pagkakaintindihan, hindi ko inaasahan na gagawa siya ng ganitong hakbang. Binuksan ko ang pakete at tumambad sa akin ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Sa loob nito ay may isang kuwintas na may pendant na pusong hugis. Sa likod ng pendant ay may nakaukit na mensahe para sa hindi nagmamaliw na pagkakaibigan. Sa kabila ng mensahe, may isa pang papel na nakatupi. Dahan-dahan ko itong binuksan. Alam kong nasaktan kita, Mia. Minsan hindi ko rin naiintindihan ang sarili ko. Pero mahalaga ka sa akin, higit pa sa anumang hindi pagkakaintindihan. Sana patawarin mo ako. Lia, napaiyak ako. Hindi ko akalain na sa isang simpleng regalo, maipapahayag niya ang isang bagay na hindi niya nasabi sa akin ng harapan. Sa aking puso, naramdaman kong ito na ang simula ng aming pagkakaayos. Tila bumalik ang lahat ng alaala ng aming pinagsamahan, ang mga tawanan, kalokohan, at ang mga pangarap na sabay naming binuo. Nais kong makabawi kay Leah. Gusto kong ipakita sa kanya na mahalaga rin siya sa akin at handa akong ayusin ang aming pagkakaibigan. Kaya't nagdesisyon akong pabalikan siya ng regalo. Nagpunta ako sa paborito naming tindahan,
ng mga handicrafts at bumili ng isang espesyal na notebook na yari sa recycled paper. Alam kong mahilig siya sa pagsusulat at dokumentasyon ng mga alaala. Sa unang pahina ng notebook, isinulat ko ang mga salitang para sa mga bagong simula. Mahal kita, Mia. Sinamahan ko ito ng isang maliit na card na may mensahe ng pasasalamat sa kanya at pag-asa para sa mas matibay na ugnayan. Ilang araw na lang bago magpasko at nagdesisyon akong dalhin sa kanya ang regalo ko. Naglalakad ako sa makipot na daan patungo sa bahay nila habang ang mga batang nagkakaroling ay nag-aawitan sa gilid. Sa bawat hakbang, damang-dama ko ang tibok ng aking puso, halong kaba at excitement. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Leia? Pagdating ko sa bahay nila, nagulat ako nang makitang bukas ang pinto. Naglakad ako papasok at nakita ko siyang nakaupo sa sofa, tila nag-iisip ng malalim. Nang mapansin niya ako, tumayo siya at naglakad palapit sa akin. Parehas kaming nagkatinginan, walang salitang namutawi sa aming mga labi. Inabot ko sa kanya ang regalo. Kitang-kita ko ang saya sa kanyang mga mata nang makita ang notebook. Salamat, Mia, ang sabi niya, sabay yakap sa akin. Sa yakap na iyon, naramdaman ko ang init ng kanyang pagsisisi at ang pag-asa na babalik ang dati naming samahan. Ngunit sa gitna ng aming yakapan, may biglang pumasok sa isip ko. Isang tanong na matagal ko nang gustong itanong. Lia, bulong ko, ano nga ba ang tunay na dahilan ng pagiging malamig mo sa akin noong mga nakaraang linggo? Bumitaw siya sa yakap at tumingin sa akin, tila nag-aalangan. May isang bagay akong hindi pa nasasabi sa'yo. Sabi niya, halatang nag-iisip kung paano sasabihin ang kanyang lihim. Noong mga panahon na masyado akong malayo, hindi lang iyon dahil sa away natin. Nagulat ako. Ano kaya ang tinatago ni Leah? May isang taong dumating sa buhay ko, Mia, patuloy niya. Siya ang dahilan kung bakit ako naguluhan. Natakot akong masira ang pagkakaibigan natin dahil sa nararamdaman ko para sa kanya. Sa mga sandaling iyon, tila tumigil ang oras. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Magkahalong takot, galit, at panghihinayang. Sino ang taong ito? Bakit hindi niya sinabi sa akin? At habang naguguluhan ako sa kanyang revelasyon, narinig ko ang tunog ng pinto sa likod ko. Paglingon ko, nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Siya ang dahilan ng lahat ng ito, ang taong nagbigay ng saya at kalituhan kay Leah. Hindi ko inaasahan na magagawa niya ito, ngunit sa kabila ng lahat, alam kong ito ang simula ng mas komplikadong kwento. Ang malamig na hangin ng Disyembre ay tila ba nagbibigay ng kakaibang sigla sa paligid. Ang bawat bahay sa barangay namin ay nagningning sa iba't ibang kulay ng mga ilaw na pamasko. Sa kabila ng kasiyahan sa paligid, may bumabalot na lungkot sa puso ko. 2 linggo na ang nakalipas mula nang hindi kami magkausap ni Angela. Magkaibigan kami mula pa sa pagkabata, ngunit isang maliit na tampo ang lumaki at nagdulot ng distansya sa amin. Natapos ang araw ng klase na may halong pananabik at kaba. Iniwan ko ang paaralan na puno ng mga estudyanteng masaya sa paparating na bakasyon. Ngunit sa akin, ang Pasko ay tila ba may kulang. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Angela. Sa kabila ng lahat, namimiss ko siya. Lahat ng tawanan, kwentuhan, at kahit ang mga simpleng pag-uusap namin. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng amoy ng bibingka at puto bumbong. Ang nanay ko ay abala sa pagluluto para sa Noche Buena. Nakita ko ang isang maliit na kahon sa ibabaw ng mesa. Binalot ito sa pulang papel na may gintong laso. Para kay Angela, nakasulat sa maliit na card. Hiling ng nanay na magkaayos kami bago sumapit ang Pasko. Sa likod ng pag-aalinlangan, nagdesisyon akong pumunta sa bahay nila Angela. Hindi ko alam ang aking sasabihin, ngunit dala ko ang pag-asa na ang regalo ay makatutulong sa aming pagkakaayos. Sa bawat hakbang ko papunta sa bahay nila,
Tila ba bumibigat ang aking mga paa, ngunit alam ko, ito na ang tamang panahon para humingi ng tawad. Pagdating ko sa kanilang pintuan, nag-atubili akong kumatok. Pinilit kong kalmahin ang aking sarili at huminga ng malalim. Ilang segundo pa ang lumipas nang bumukas ang pinto. Si Angela, na may gulat na ekspresyon sa mukha, ay nakatayo sa harap ko. Miguel, ang kanyang tanging nasambit. Angela, maaari ba kitang makausap? Tanong ko, puno ng kaba sa dibdib. Tumango siya at nagpaanyaya sa sala. Naupo kami sa sofa, parehong tahimik at nag-iisip kung paano sisimula ng pag-uusap. Kinuha ko ang regalo mula sa bag ko at iniabot iyon sa kanya. Para sa'yo, sana magustuhan mo, sabi ko, pilit na ngumiti. Kinuha niya ito at sa kanyang mga mata, nakita ko ang munting pag-asa ng pagkakaayos. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon at sa loob nito ay isang maliit na pendant na hugis, pusong may nakaukit na kaibigan habang buhay. Ngunit sa ilalim ng pendant may isang liham. Hindi ko alam kung ano ang nilalaman nito kahit pa ako ang nagbalot ng regalo. Bigla akong kinabahan habang binabasa ni Angela ang liham. Ang kanyang mga mata ay bumukas ng malaki, puno ng pagtataka. Miguel, ano ito? Tanong niya, may halong pagkalito at kaguluhan sa tinig. Hindi ko alam ang kanyang tinutukoy, kaya't inabot ko ang liham. Sa aking pagkagulat, ito ay hindi ang simpleng mensahe ng pagkakaibigan na inaasahan ko. Sa halip, ito ay isang pag-amin, isang lihim na matagal ko nang itinago sa aking puso. Angela, mahal kita, ang nakasulat sa papel. Hindi ko alam kung paano nangyari ito. Sino ang naglagay ng liham sa kahon? Sa kabila ng aking gulat, hindi ko maitanggi na ito ang aking nararamdaman. Ngunit ang tanong ay, paano ito nangyari? At ano ang magiging reaksyon ni Angela? Sa mga sandaling iyon, bumungad sa akin ang katotohanan. Ang nanay ko. Siya ang naglagay ng liham sa kahon. Alam niya ang aking nararamdaman para kay Angela. At sa kanyang paraan, nais niyang matulungan ako sa pag-amin nito. Miguel, totoo ba ito? Tanong ni Angela. May halong pag-aalinlangan at pag-asa sa kanyang mga mata. Hindi ko na kayang itago. Oo, Angela, matagal ko nang nararamdaman ito. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo, pero mahal kita. Sa sandaling iyon, nakita ko ang nangiti sa kanyang mga labi. Ngunit bago pa man ako makapagpatuloy, narinig ko ang kanyang ina na tumawag mula sa kusina. Angela, kailangan mo na rito. Tumayo siya, ngunit bago siya umalis, hinawakan niya ang aking kamay. Miguel, pag-usapan natin ito mamaya. Salamat sa regalo. At umalis siya, bitbit ang pendant at ang liham na puno ng damdamin. Naiwan akong mag-isa sa sofa, iniisip ang mga nangyari. Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang kakaibang saya sa aking puso. Ngunit hindi ko maiwasang magtanong, ano ang magiging kahulugan ng pag-amin ko sa aming pagkakaibigan? At paano kung iba ang kanyang nararamdaman? Ang mga tanong ay bumabalot sa akin, ngunit alam ko ang Pasko ay puno ng pag-asa. Ito ang panahon ng pagbibigay at sa unang pagkakataon, binigay ko hindi lamang ang regalo, kundi ang aking puso. Sa labas, nagsimula ng umulan ng maliliit na patak ng niyebe, tila ba sumasalamin sa pagbabagong darating sa aming buhay. Ngunit habang papalapit ang Pasko, isang bagay ang tiyak, ito ang magiging simula ng bagong kabanata. Ngunit paano ito magtatapos? Hindi ko pa alam, ngunit ang pag-asang dala ng Pasko ay magbibigay liwanag sa mga susunod na araw. Sa malamig na simoy ng hangin, habang ang mga ilaw ng Pasko sa paligid ay kumikislap sa bawat sulok ng aming maliit na baryo, naramdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib. Mula sa bintana ng aming bahay, kitang-kita ko ang mga taong abala sa pag-aayos ng mga dekorasyon para sa paparating na kapistahan. Ngunit, sa kabila ng mga ngiti at halakhak, ang aking isip ay puno ng alaala ng nakaraang taon.
ng mga hindi pagkakaintindihan, ng mga salitang binitiwan na nagdulot ng sugat sa aming pagkakaibigan ni Leo. Si Leo. Siya ang aking matalik na kaibigan mula pa noong kami mga paslit. Kasama ko siya sa lahat ng kalokohan, sa mga laro at sa mga pangarap. Ngunit dahil sa isang maliit na bagay, ang aming samahan ay nasira. Halos 1 taon na rin ang lumipas mula nang huli kaming nag-usap ng maayos. Sa bawat araw na nagdaan, naramdaman ko ang pag-iisa, ang kakulangan sa aking buhay. Ngunit ngayong Pasko, nagdesisyon akong subukan muling buuin ang aming nasirang relasyon. Sa likod ng aking kamao, mahigpit kong hawak ang maliit na kahon na naglalaman ng munting regalo para kay Leo. Isang bagay na palagi niyang binabanggit na nais niyang magkaroon. Isang kuwintas na may palawit na hugis puso. Ngunit higit pa sa pisikal na anyo nito, mas importante ang lihim na mensahe na nakatago sa loob. Naglakad ako papunta sa bahay ni na Leo. Ang bawat hakbang ay tila may dalang kabog sa aking puso. Napansin ko ang mga ilaw sa kanilang bahay na nag-uumapaw sa kulay. Ngunit ang aking atensyon ay nakatuon sa pinto. Huminga ako ng malalim bago kumatok, umaasang siya mismo ang magbubukas. At hindi nga ako nabigo. Nang bumukas ang pinto, bumungad sa akin si Leo. Nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata na agad na napalitan ng isang uri ng pag-aalinlangan. Lia, bungad niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Leo, sagot ko, pilit na pinipigil ang pagnanginig ng aking tinig. Pwede ba tayong mag-usap? Saglit na katahimikan ang lumipas bago siya tumango at kami ay pumunta sa kanilang maliit na hardin. Ang mga ilaw ng Pasko ay nagbibigay ng malambot na liwanag sa paligid at ang malamig na hangin ay tila nagbibigay ng aliwalas sa mabigat na tensyon sa pagitan namin. Tungkol saan? Tanong ni Leo. Hindi pa rin nawawala ang pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Inabot ko sa kanya ang maliit na kahon. Para sa iyo, sabi ko, umaasa na ang munting regalo ay magsisilbing tulay sa aming nasirang samahan. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon at nang makita ang kuwintas, nakita ko ang bahagyang pagliwanag ng kanyang mga mata. Salamat, Lia, bulong niya, ngunit alam ko na may mas malalim pa siyang nararamdaman. May laman yan sa loob, sabi ko, tinutukoy ang maliit na papel na nakatago sa palawit ng kwintas. Agad na kinuha ni Leo ang papel at binuksan ito. Sa loob, nakasulat ang mga salitang, "Mahal kita, Leo." Hindi bilang kaibigan, kundi higit pa doon. Napatigil si Leo tila hindi makapaniwala sa kanyang nabasa. Sa puntong iyon, ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok, umaasa sa kanyang magiging reaksyon. Ngunit sa halip na sabihin ang inaasahan kong sagot, bigla niyang isinara ang kahon at tiningnan ako ng diretso sa mata. Lia, may kailangan kang malaman, sabi niya. Ang kanyang tinig ay nag-iba, mas seryoso, mas mabigat. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo pero hindi ko alam kung paano. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Ang kaba ay unti-unting lumulutang sa aking puso. Nagkaroon ng sandaling katahimikan bago siya nagpatuloy. Hindi lang ikaw ang may lihim na nararamdaman. May lihim akong itinatago na makakaapekto sa ating dalawa. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila bumalot sa akin. Ano ang kanyang tinutukoy? Ano ang lihim na kanyang kinikimkim? Leo, ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, halos hindi makapag-antay sa kanyang magiging sagot. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang may kumatok sa pintuan ng kanilang bahay. Leo, kailangan ka namin dito, tawag ng kanyang ina mula sa loob. Tiningnan ako ni Leo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at takot. Pasensya na, Lia, kailangan ko munang ayusin ito. At sa kanyang pag-alis, naiwan akong nag-iisa, puno ng mga tanong at pag-aalinlangan. Ano ang lihim na iyon?
ano ang maaaring makapagpabago sa aming relasyon. Ang malamig na hangin ay tila nagdala ng bigat sa aking balikat at sa kabila ng liwanag ng Pasko, ang aking mundo ay tila nabalot ng kadiliman. Ngunit sa likod ng bawat pag-aalinlangan, alam kong may pag-asa pa rin. Sa susunod na pagkakataon, hahanapin ko ang sagot, ang lihim na maaaring magpabago sa lahat. Naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin habang nakatayo ako sa ilalim ng mga kumikislap na Christmas lights sa plaza. Tahimik ang paligid, maliban sa malayo't pabulong na kanta ng mga caroler. Ang mga ilaw mula sa parol ay naglalaro sa aking balikat. Ngunit sa kabila ng makulay na tanawin, mabigat ang aking pakiramdam. Hawak ko sa mga kamay ang regalo na ibinigay ni Lian, ang matalik kong kaibigan na iniwasan ko sa loob ng 2 buwan. 2 buwan ng hindi pag-uusap, hindi pagkikita, at hindi pagpaparamdam. 2 buwan ng tampuhan na hindi ko na maalala kung paano nagsimula, pero alam kong may kinalaman iyon sa isang bagay na parehong mahalaga para sa amin. Ang regalo ay balot sa makintab na pulang papel na may maliit na gintong laso. Magaan ito, pero parang may bigat sa bawat sulok ng kahon. Hindi ko alam kung bakit, pero natatakot akong buksan ito. Ang totoo, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ako pumunta rito ngayong gabi, sa lugar kung saan kami laging nagtatambay noong maayos pa ang lahat. Hindi mo ba talaga bubuksan? Napapitlag ako nang marinig ko ang boses niya mula sa likuran ko. Si Lian. Ang boses niya ay malambing pero may bahid ng kaba tulad ng dati. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko inasahan na talagang darating siya, kahit sinabi niya iyon sa liham na kasama ng regalo. Akala ko hindi ka pupunta, sabi ko, hindi lumilingon. Akala ko rin hindi ka pupunta, sagot niya. Napansin kong mas malapit na siya ngayon. Narinig ko ang mahinang pagyapak ng sapatos niya sa sementadong daan. Sandali akong napabuntong hininga bago ako tumalikod upang harapin siya. Nakatayo siya roon, balot sa makapal na puting jacket at may scarf na pula. Ang mga pisngi niya ay mamula-mula dahil sa lamig, pero ang mga mata niya ay puno ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Galit ba iyon? Lungkot? O pag-asa? Hindi ko alam. Lian, bakit mo ako tinawag dito? Tanong ko, pilit na pinapanatili ang malamig na tono ng boses ko. Alam mo kung bakit? Sagot niya. At bago pa ako makapagsalita, itinuro niya ang hawak kong regalo. Buksan mo na. Saglit akong tumitig sa kanya, tila sinusubukang basahin ang iniisip niya. Ngunit sa huli, napagpasyahan kong sundin siya. Dahan-dahan kong tinanggal ang laso at sinimulang buksan ang balot ng regalo. Sa ilalim ng makintab na papel, naroon ang isang maliit na kahon. Nang buksan ko ito, tumambad sa akin ang isang simpleng kuwintas na may pendant na maliit na papel na nakarolyo. Ano to? Tanong ko, kunot noo habang kinukuha ang pendant. Hindi mo ba babasahin? Tanong niya. Bahagyang nangumiti pero kita ang tensyon sa kanyang mga mata. Sumunod ako. Maingat kong binuksan ang maliit na papel. Sa una, hindi ko maintindihan ang nakasulat doon dahil parang sulat kamay ng isang bata. Maliliit at magulo. Pero nang makuha ko na ang kabuuan ng mensahe, tila tumigil ang mundo ko. Halos mabitiwan ko ang papel. Napatingala ako sa kanya pero siya naman ay nakatungo, tila pinipigilan ng sariling tumingin sa akin. Liane, alam kong mali, biglang putol niya, ang boses niya ay nanginginig. Alam kong sinira ko ang pagkakaibigan natin dahil dito, pero kailangan kong sabihin. Kaya nga sinulat ko na lang kasi natatakot akong sabihin ng harapan. Hindi ako makapagsalita. Ang bigat sa dibdib ko na naramdaman ko sa mga nakaraang buwan ay parang biglang naglaho pero napalitan ng mas malalim na emosyon. Isang bagay na hindi ko pa rin kayang pangalanan. Ikaw ang best friend ko, patuloy niya, pilit na pinapanatili ang lakas ng kanyang boses. Pero hindi ko mapigilang maramdaman ang nararamdaman ko.
Kaya kung kailangan mong layuan ako ulit, tatanggapin ko. Ayoko lang na matapos ang taon nang hindi mo nalalaman. Gusto kong magsalita. Gusto kong sabihin sa kanya kung ano ang nararamdaman ko. Pero parang natuyo ang lalamunan ko. Sa halip, tumingin lang ako sa kanya, sinusuri ang bawat detalye ng kanyang mukha, ang kanyang mga mata na puno ng kaba, ang kanyang mga labi na bahagyang nanginginig sa lamig. Sige, sabihin mo na, biglang sabi niya. Sabihin mo na kung galit ka. Sabihin mo na kung hindi mo ako gusto sa ganoong paraan. Tatanggapin ko. Pero sana huwag mo akong iwasan ulit. Bago pa niya matapos ang sasabihin niya, lumapit ako at mahigpit siyang niyakap. Lian, bulong ko habang naririnig ko ang mabilis na pagtibok ng puso niya laban sa dibdib ko. Hindi kita kayang iwasan, kahit anong mangyari. Napatigil siya, tila hindi makapaniwala sa narinig niya. Gusto ko pa sanang ipaliwanag ang lahat, pero biglang tumunog ang cellphone ko mula sa bulsa. Nang tingnan ko ang screen, isang hindi inaasahang pangalan ang tumambad, si Mia. At noon ko lang naalala, si Mia, ang dati kong kasintahan, ang dahilan kung bakit kami nagkalayo ni Lian. Bigla akong napakawala sa yakap. Napatitig ako kay Liana na parang may gustong sabihin pero nag-ring ulit ang telepono. Kanino yan? Tanong niya, mahina ang boses. Hindi ako sumagot. At sa gitna ng malamig na gabing iyon, naramdaman ko ang muling pagbabalik ng tensyon sa pagitan namin. Mahal ko ba talaga si Lian? O bahagi lang ito ng nakaraan naming hindi ko pa napapakawalan?